Nako, breaking news! Malaking gulo to. Auntie Claire sumabog sa galit dito kay Karen Davila, no? Paano ba naman kasi, dito hinihinala nila, ginatungan pa daw ito ni Toby Chanko, itong tandem nila Karen Davila at Toby Chanko, no? Nachichismis niya sila, no? Ngayon dito kasi si Auntie Claire, ha? Hindi makapaniwala na tinanong ito ni Karen Davila tungkol sa meron pa bang flood control na nangyayari. Bakit? Masama ba magtanong? Masama ba? Taxpayer din naman si Karen Davila. Ha? Yan ang isa sa mga yan din ang mga tanong ng taong bayan kay Auntie Claire. Hindi lang kay Auntie Claire, doon sa mismong presidente natin na ano na ang blood control. Hindi sasagutin mo yan sa gawa, hindi sa salita. Dapat may nakikita kami na investigasyon, no? Hindi na yung ICI, hindi niya namin nakita kung ano yung investigasyon niyan, isa na lang yan natitira, di ba? Independent talaga, no? Isa na lang. No? Ngayon dito po, sumabog po ang galit nito ni Auntie Claire dito kay Karen Davila. Pero pakinggan mo natin ang katwiran nila Karen Davila at ni Toby Chanko. Dito mo makikita talaga na talaga ang Malacanang na dapat alam nyo, pag kayo tinatanong ng criticize, hindi naman batikos to eh. Ha? Halimbawa ganito, ha? Kamusta na po yung flood control issue? Yung ba pambabatikos yon? Bawal na ba magtanong? Ganito na ba tayo ngayon dito? Di ho ba? O ito, tingnan mo si Toby Chanko ha. Asar talo kayo ngayon dito. Offer evidence before making these claims. Doon lalo akong kinabahan, di ba? Ibig sabihin, kung sinasabi ni Yuse Claire na parang walang ebidensya at maglabas ako ng ebidensya, ano na nangyayari dun sa speech ni Presidente Marcos na mahiya kayo? Ano na nangyayari dun sa sinasabi nilang magpapakulong ng big fish? Bakit naman yung sasabihin ng Presidente nang wala namang ebidensya? Yon. Di ba sabi niya ni Auntie Claire nakaraan na magpakita daw ng ebidensya si Toby Chanko sa kanyang mga sinasabi. Isa sa mga sinasabi ni Toby Chanko, paborito niyang sabihin itong flood control issue rin Na yun nga, katulad na sinabi ni Marcos Jr. na mahiya naman kayo. Doon ba sa setang mahiya naman kayo, hindi na ba kompleto yun? Ha? Di ba sa setang mahiya naman kayo, ibig sabihin pinakikilos niya lahat, pati ang gobyerno? Di ba? Sa pag sinabing mahiya naman kayo, ibig sabihin, dapat may kumilos. No? Ngayon, sa salitang mahiya naman kayo, may mahuhuling big fish. Tama? Di ba? Kasi kung maniniwala ka ang big fish sila Diskaya lang at ang mga district engineer, niloloko nyo taong bayan. Di ba? Niloloko nyo. Parang yung sinabi, yung bahay na yan, sino gumawa? Sasabihin nyo, construction worker. Come on, di ba? Parang ganun di ba? Pag sinabi nyo, parang ganito sino gumawa ng building na yan? Mga construction worker. Di ba? Ano pinagsimula ng sunog? Apoy. Ay, parang ganun Ganun ka pilosopo. Di ba? Pag sinabi namin, sinong gumawa ng building na yan, huwag niyo sasagot ang construction worker. Para mo sinabi, sino gumawa sa'yo? Sasabihin mo, nanay ko? Di ba? Napaka-pilosopo Di ba? Ibig sabihin, sino mastermind? Yung ba, sapat na yon? Hindi ka nga nagseta, sapat na ba sila Diskaya, pati district engineer? Naniniwala kayo na magagawa nila yon? Di ba? Mayroong big fish. No? Kapag ang isang mangga nahulog ang bunga doon sa kanyang lupa, may punong pinanggalingan yon. Ha? Hindi pwede yung bunga nahulog na lang doon ng basta-basta na walang punong pinanggalingan. Tatandaan nyo yan, ha? Walang bahay na nakita mo na walang nagtayo. May nagtayo sa isang, kahit may nakita kang bahay sa isang malawak na disyerto, may nagtayo. Di ba? Ngayon, ang punto rito ni Toby Chanko, bakit ganon? Kinikriticize nila, pag kinriticize sila, parang nagre-react sila. Parang destabilization, fake news anya, hinahanapan ng ebidensya. Bakit? Masama ba? At siya hahantong doon sa punto na sasabihin niya na magpapakulong ng big fish kung walang ebidensya, di ba? So, mas lalo akong kinabahan doon sa statement na yon. No. What do you make of it, Representative Tiangco, that after everything, after the expose, after the speech of the President, after the Senate Blue Ribbon Committee hearings, frankly speaking, it seems that the flood control scandal has been forgotten. You only have Senator Bong Revilla that has been charged, right, and is detained right now. You have the ICI really almost clearing
Speaker Martin Romualdez. Zaldico is still abroad. You do have DPWH personnel that are charged, but some are under the witness protection. But in effect, sa totoo lang, nakalimutan na ang flood control. Wala na. Ayan o. Dito siya sa, tandaan nyo to ha, tandaan nyo sinabi ni Mr. Miss Karen Davila, walang masama sa kanya sinabi, nakalimutan na ang flood control. Sa anong paraan nakalimutan? Kailangan pa bang explain yun ni Miss Karen Davila? Kailangan pa ba niya explain yun? Sa anong paraan? Ha? Nakalimutan? Eto na lang tanong, bakit si Pinky ba nag-iimbestiga? Ikaw, presidente, ha? Presidente ka ng kumpanya, halimbawa, nakita mo yung empleyado, hindi mo naman empleyado si Pinky, pero kabahagi siya ng isang, bahagi siya, presidente siya, senador siya, tumutulong ka sa Pilipinas, mahal mo, concern mo sa Pilipinas, concern mo mga Pilipino, pakikilisyo mo sila. Sa isang presidente ng company, may nakita ka isang dito trabaho, sasawayin mo. Eh bakit ito si Pinky di sinasaway ng presidente? Ano? Ba't di sinasaway? Nag-iimbestiga ba? Hindi. Dito, tandaan yung sinabi ni Miss Karen Davila, ba't na wala ng flood control, nasa na? Karen, sa tingin ko, number one, no, yung ICI yata, ang sabi nila, I don't know, they came out with a statement na hindi naman tama yung sinasabi na Na clear. Na clear na, no? I just don't know how to explain it because hindi ko na masyadong binasa. Pero doon na naman sila nagalit sa statement ko na yon. I mean, explain ko, no? Ano naririnig ko? Kasi ako mahilig ako mag-ikot sa mga lugar, nakikipagkwentuhan ako sa tao. Ano sinasabi ng tao? Kung wala na mangyayari dyan ngayon, sa susunod na administrasyon na lang yan, sila mananagot. Doon ang galing yung statement ko na sinabi ko, papanagutin sila ni VP Sara. It's doon sa context na yon. Di ba? Karen, kahit ikaw magtanong-tanong pa, parang wala, give up na yung tao na walang mangyayari na ngayon. But I don't think they're giving up na forever na walang mangyayari. Gusto pa rin nila may mangyari. So doon na naman yung konteksto ko na nagagalit na naman si Yusek Claire at sinasabi daw DDS ako. Just because I'm saying Ganyan sila eh. Pag sila tinatanong na hindi sila makasagot, sasagutin lang naman sila nila, no? May investigasyon ba? Sabihin DDS o kaya fake news. Yan, tatlo lang yan eh. Destabilization, fake news, DDS. Yan ang kanila yon. na give up na yung tao. Ang pananaw mo, Karen, is that nakalimutan. Ang pananaw ko, hindi na nakalimutan. Give up. Wala na. Wala na mangyayari dito sa administrasyon na to. Sa susunod na lang sila mananagot. So yun lang naman yung sinabi ko. Bakit parang galit na galit sila. And of course, that was the opportunity of those mad at Sarah to label me as DDS, which I'm not. Yun nga. So you are not DDS, but where is Representative Tiangco now? Because the interesting thing about you, and I think just to remind our viewers, is you are related somehow by affinity Yes. to the Romualdez clan, to the family of President Yes. Marcos Jr. And yet you were the whistleblower. You were critical, right, of the corruption in the lower house that was led by your cousin-in-law. So where is Toby Tiangco now? Hindi ako kung ano naman yung the problem is yung katotohanan minsan mahirap tanggapin di ba? So ako naman ever since before doon naman ako sa katotohanan lagi. Remember during the impeachment of CJ Corona, it was unpopular for me to defend CJ Corona, but I was the only witness of CJ Corona sa House of Representatives. So hindi ako pupunta doon sa kung ano yung popular at yung pagiging kamag-anak ng wife ko ni Michelle sa presidente, sa tingin ko naman, alam mo ang problema kasi, I think katulad nung si Yusek Claire, iniisip nila pag nag-criticize ka, kalaban ka Hindi naman dapat ganun Oh. Diba? Dapat, alam mo, ewan ko bakit ganito itong mga to, napaka-defensive. Pag ano ba, kinriticize kayo sa trabaho ni BBM, yan, pumalag kayo. Alam mo, nakita natin si BBM gumagawa ng magandang trabaho naman sa Pilipinas. Kinriticize. Kasi mas gusto niya si Tatay Digong, o gusto niya si Pinoy, o sino man, si Lenny. Yun, pumalag kayo. Kasi trabaho na yung pinag-uusapan dun Ano ba, may pagkakamali na tama naman talaga si BBM, pag kinriticize, pumalag kayo.
Pero ito, hindi naman kayo kinikriticize nito eh. Nagtatanong lang. O pagpalagay natin kinikriticize kayo doon sa about na yon, karapatan namin mga Pilipino yun. Walang pinagkaiba yan doon sa kami na nanakawan ng pera. Nagtatanong kami ngayon saan napunta. Halimbawa, nag-deposit kami sa bangko, naglapag ako ng pera dyan, tapos nanakaw. Karapatan ko magtanong, karapatan ko magalit. Nasaan na? Asa na ba investigasyon? Nagdemanda ako, tinanong ko sa barangay, kamusta na po yung kaso ng yung nireklamo ko? Nagalit ako, karapatan ko yun. 'Di ba? Kayo, bakit ayaw nyo maganyan kayo? Nagagalit kayo, sasabihin nyo, criticize? Ano bang gusto nila? Ang gusto ba nila marinig? Yung kung ano hindi, I mean, ano bang gusto nila? Sumipsip yung mga politiko sa kanila? Sabihin, ay, napakagaling nyo, okay yan. Lahat yan, walang problema yan. Hindi ba mas okay na sinasabi namin kung ano talaga yung sitwasyon? Bakit naman kami papangalanan na kalaban kung sinasabi lang namin kung ano yung totoo? Di ba? So I think dapat magkaroon ng tamang perspective eh. I mean, si Yuse Claire, her job is not to please the president. Di ba? Hindi pa pwedeng salita siya ng salita para yung presidente natin, hindi sinasaway si Claire. Ba't di sinasaway? Ibig sabihin, pang hindi mo sinaway, pabor ka. Yun ang paniniwala ko eh. Yun ang paniniwala ng mga sambayan ng Pilipino eh. Pag hindi mo sinaway ang isang bahay, kaisa ka dun. Oo. Kaisa ka dun. Halimbawa, nakita mo, yung lalaki, no? Yung lalaki, pinapalo yung aso. Halimbawa, okay, hindi naman pinapalo. Okay, winawalis yung, nilalagay yung kalat doon sa hindi naman dapat lagyan, sa garden nilalagay. Yung ba, di mo sasawayin? Uy, hindi tapunan ng kalat yan. Pag yung pinamiyasa mo, ibig sabihin kaisa ka. Hindi mo sinasaway yung mali eh. Ba't di mo sinasaway yung presidente, hindi natin sinasaway? Bakit? Kaisa ka? O, ito ba yung kaisipan namin na pag si Tatay Digong dinala sa dahig, hindi mo sinaway, ibig sabihin kaisa ka rin. Yung ba yun? Tanong lang ha. Matuwa si presidente sa kanya? Hindi naman ganun eh. At lahat ng nagsasabi ng kanilang pananaw sa administrasyon, iniisip na niya, dapat niyang upakan o dapat niyang kalabanin. Hindi naman dapat gano'n, di ba? Oo. Akala mo kasi perfecto sila eh. Walang taong perfecto, huwag kayo magpapaka-perfecto. Good point there. I mean, at the end of the day, I don't know if the country or a lot of officials really understand what healthy debate, healthy critiquing is about. That it's not personal most of the time. Yes. I mean, It's not personal. I mean, Karen, I don't know if you remember that noong panahon ng 2013, siguro isa sa pinakamainit na magdebate dyan sa show mo, kami ni Egay Erice. I do. Na yun. Yeah. Pero wala naman sa amin yun eh. Di ba? I mean, debate yun eh. Iba yung pananaw ko, iba yung pananaw niya. Ganon, di ba? So, yung mga nagsasabing DDS ako, ano ba dapat ang sabihin ko? Dapat ba akong matuwa na ang pangalang Marcos ay nadawit ulit sa corruption indirectly because of their cousin? Yun ba dapat ang maramdaman ko? Mali ba ako? Yan, ito tama sinabi ni Toby. Dapat ba siyang matuwa na nadawit na naman ang Marcos sa korupsyon? Sasabihin na naman nila, bakit si Marcos ba korupsyon? Hindi naman siya kurakot eh. Palagay natin, hindi naman siya pinabibintangan eh. Kaya mga ebidensya kaya dapat investigasyon, ayaw pa rin nila eh. Kaya nga siguro baka ayaw nila mag-imbestiga eh. Kasi baka may mamaturo eh. Dito sa ngayon, habang nag-iimbestiga, hindi pa naman siya talaga magnanakaw eh. Siya ang presidente na kung saan naganap yung magnanakaw. Di ba? Tama? Concern si Toby. Concern kami. Hindi ako concerned. Sila lang pala concerned. Sinabi kong, I'm frustrated, I'm disappointed. Doon sila nagagalit eh sa sinasabi kong I'm frustrated, I'm disappointed. What should I say? I'm happy. Is that what I should say? Tama. Sasabihin mo ba pag yung kurakot yan, okay, ang galing nyo. Antik na, ang galing nyo. Tama ginagawa nyo. Ganun ba? Ganito ba sasabihin namin? Ganito? Sabi ng presidente, mahiya naman kayo. Tama yun. Mahiya naman kayo. Pero hindi nag-iimbestiga, tama pa rin po yun. Kahit na, si Pinky hindi nag-iimbestiga sa Blue Ribbon. Okay, tama yun. Ang galing. 8 months na mula ngayon, hindi pa nasisimulan yung investigasyon. Tama yun, ang galing. Ganun sabihin namin? Okay. On a more personal note, have you ever spoken with President Marcos Jr. after the expose?
at any point in time? No, Karen. Yeah. Because na nga, I mean, I feel that baka naniwala na siya na kalaban ako. And Wala, malamang yan. Naniniwala na yan kalabang ka, Toby. Maniwala ka sa akin. Ganyan kaisipan ng mga yan eh. Lahat ng tumupulo sa kanila, kalaban nila. Kaya wala sila kakampi, konti na lang eh. Yung mga tsatsaga na sa kanila, yung mga vlogger eh. Oo, tamo, malapit na bumito yung mga vlogger na matatauhan na yan. I'm trying to avoid, honestly, first time I'll say it publicly, I'm trying to avoid na conversations kasi baka may makwento, masabi, tapos hindi lang naman ako yung nasabihan, tapos mag-leak sa labas, di ako yung, since sa akin mainit yung mga nakapaligid sa kanya, di ako yung unang pagbibintangan. Di ba? Mas mabuti na yung hindi na kami nagkakausap, di ba? Para wala nang maibintang sa akin. Kasi lahat gusto nilang ibintang sa akin eh. Di ba? Mas mahirap naman yung sasabihin, ay si Toby nag-leak niyan. Ayoko naman ng ganon. So parang hindi na lang ako mabintangan ng ganon, hindi na lang. But have you determined already who to support for president in 2028? I think the filing for candidacy will be much earlier next year. Tama ba ako, sir, na July na ba? Ay, hindi ko alam. Alam ko October Parang pa eh. October, but I believe the COMELEC had wanted the filing earlier. I don't know. But Okay. definitely hindi pa ako naka-decide, no? Kasi lagi kong sinasabi, I can support any good president, but I can oppose any president I do not agree with, no matter how popular. Ginawa ko na yan dati, di ba? 9 years, I was against GMA when I was mayor. 9 years yon. Oh, tiniis ko yun. So hindi ko kailangan maging kakampi yung presidente. So I will just decide later on, no? And all of this, Karen, talagang ang worry ko talaga ngayon is iniisip ko eh. Kahapon 130 pesos yung diesel. Yes. Saan I was ba gonna aabot move there. ito? Yun yung Yan ang problema ng bansa. Hindi mga Duterte. Sus naman kayo. 'Di ba? Nakakulong na nga yung tao doon eh, napagbabayaran na yung kung anong kasalang ginawa eh. Oo. yun yung kabado talaga ako eh. Kabado talaga ako doon sa bagay na yun. So kung ako kinakabahan, ano pa kaya yung mga kababayan natin, di ba? I'm really worried about that. So walang time for anything else but that. That's why I filed the Fuel Crisis Act of Yes. 2026. And wait, before And number you one, go- Karen, before I forget. Yeah. Early on, I filed a joint house resolution to remove the VAT on fuel. Kaya lang, ang naaprubahan is yung excise tax na sumuporta na rin ako. Pero ang panawagan ko is, sana kung kulang yung excise tax, sana bukas naman yung isipan doon sa VAT. And I'll give a very short explanation. Kasi yung excise tax sa diesel, 6 pesos yan. Kahit 50 pesos yung fuel or 130 pesos yung fuel, 6 pesos yan. Yung VAT is 12%. So, kung 12% o 50 pesos, 6 pesos. Kung naging 100, lumalaki yung VAT. So, nakakadagdag sa gastos ng tao yung VAT. Number 1 yan. Number 2, tingnan mo, dito talaga medyo hindi ko maintindihan. Pag tumataas yung presyo, yung MAPS na tinatawag, yung mga gas station dito, taas ng presyo. Okay. Diba? Kahit yung hawak nilang stock, lumang stock at nabili nila sa mas mababang presyo. Tamo. Yan din ang katwiran ni Toby Chanco. Yan din katwiran nila Senator Marcoleta. 'Di ba? Yan ang dapat pagtuunan ng pansin. Bakit di na naman iniimbestigahan yan? para bang wala tayong presidente, no? 'Di ba? Meron namumuna ng mga mali. Pag napuna yung mali nila, pupunahin din nila. Pero tingnan Public servant kayo, hoy. Taxpayer kayo. Hindi kayo hindi kayo private sector, ha? mo, pag sinabing excise tax, ang sasabihin Huwag kayong balat sibuyas. Huwag kayong maghari-harian dyan sa pwesto na yan. Yung posisyon na yan, hiniram nyo lang yan. Pansamantala lang yan, ha? Ang may-ari niya nagpapasahod yan, taong bayan. nila, doon pa yan in effect sa mga Hindi naman kayo minura, hindi naman kayo pinagbantaan, hindi naman kayo nilait. Huwag kayong magagalit. Pag tinanong tungkol sa trabaho nyo, sagutin nyo na maayos, kami tatrabaho. Huwag na kayo mag-side comment ng masakit na pandinig.
Mapara kala nyo kayong hari dyan, kayo ano dyan. darating na walang excise tax. Ibig sabihin, bakit pagpataas yung presyo, ang pinagbabasihan, kahit hindi pa nila nabili, yun ang basihan. Ito, painggan nyo si Auntie Claire. Ito na si Auntie Claire. Ito na, magsasalita na. Sa tumaas sa world market, tataas yung presyo ng crudo. Pero pag pababa ang presyo, if in effect lang yun, doon sa mga darating na walang excise tax. Unlike the VAT, wala tayong pagtatalunan kailan dumating yung crudo. Kasi pag sinabi ngayon, walang VAT, o di bawas na 12% na effective Oo. today. Yun lang yung punto ko. Corruption. Okay, Oh, what? ito na. Pakinggan nyo. Ihanda nyo na lahat ng pang-high blood nyo. Tignan nyo, katwiran na ito mauuwi yan naman sa mga Duterte. Hindi ko alam kung bakit. Ewan ko bakit ganito to. Last, ano masasabi mo doon? Okay, ito nadinig ko to ha. Hindi na makakaila to ni Karen Davila. Nadinig ko sa interview niya with Toby Chanco na sinabi kasi na, di ba, pinag-usapan dito yung 1 million sure siya na mapapanagot ng Vice Presidente ang mga sangkot sa flood control. Totoo naman, mapapanagot ni Sara yan pag nakaupo na. Kahit sino naman kahit di naman si Sara makaupo Huwag lang pinklawan. Ewan ko ba? Kasi yung mga yan, ano yan baka din nila mapanagot yan 1,000,000%. So, after that, sinabi yata ni Karen Davila, nanonood naman ako, alam ko naman to, na ngayon, sa panahon ngayon, kinalimutan na, no, ng gobyerno yung flood control. So, that's an irresponsible statement. Ma'am, bakit hindi ba totoo? Kinalimutan na yung flood control? O, tanong ko sa'yo, ma'am. Yung bang si Pinky na ayaw mag-imbestiga? Kailan mag-iimbestiga? Sabi nga ni Senator Marcoleta, diba, mag-iimbestiga ka? Yes. Binulong niya pa kay diba, kay Subiri. Pero tinanong ni Senator Marcoleta kailan? Anong sagot ni Pinky? Pirmahan mo muna yung partial report. Ikaw pipirma ka sa partial report? Halimbawa, sabi ko nga 20 magnanakaw nakita mo. Nung nasa partial report 10 magnanakaw lang pipirma ka. Kayo, sumagot kayo. Ay, hindi ako pipirma diyan. Bakit? 20 yung nakita kong magnanakaw 10 lang nakalagay diyan Tama, mali? Yung ba, bakit di sinaway ng presidente yon? Wala bang power ang presidente kahit di niya trabaho yan? Malasakit man lang sa bayan, behind the scene naman, sawayin niya na, Pinky, tawagan niya, through letter to office, Pinky, ba't mag-imbestiga ka na? Wala ka dapat sisinuhin. Ano yun mo na yan? Palagay natin may interparliamentary courtesy yung mama, no? Okay, hindi ba pwedeng pakiusapan yung 18 baris, talaga kredibilidad ang sinisilip ng mga yon? Ayaw mag-imbestiga, may inimbestiga na ba yung mamang yan? Unang-una, laging nagre-report, di ba? Ma'am, lagi nagre-report si Ice. Ma'am, totoo yan. Kailangan niya, trabaho talaga ng ninyo yan. Na mag-report, katrabaho nila. Mag-report. Ang gusto namin makita, ma'am, yung pag-iimbestiga sa Blue Ribbon. Sa ICI, may investigasyon ba? Sige, meron, palakpakan. Pinakita ba? Di para mo sinabi na, kakain lang kami. Pero wala namang pagkain. Ang DOJ, pag natatanong ng media, pati ang ombudsman, kadinig ko lang yata kagabi yata yun or kahapon, patuloy, everyday, ang kanilang pag-meeting with regard to this. Noong isang araw lang, nagsalita si Atty. Polo, spokesperson ng DOJ, na sila ay nagsumiti na ng kanilang report o recommendation patungkol sa, kung ako nagkakamali kay Senator Joel Villanueva yata yung involved doon sa DOJ as a ombudsman. So, itong mga news na to, hindi dapat pinapalagpas. Mga news na yan, na alam... Napaka-sensitive, no? Narinig yung sinabi ni Karen Davila na parang wala na ata nangyayari sa flood control, etc., parang ganun, no? Tapos ganito kagad niya. Dapat di ka sasagot, ma'am. Dapat inunong mo lang, hayaan mo, Miss Karen, at sa iba pa nakakapakinig, sisikapin namin na mas lalong madaling panahon na maimbestigahan. Ang ganda sa pandinig, ma'am. Yung sentence na yun, may pagpapakumbaba. Oo, bilang public servant. Tuturuan ko na kayo. Tuturuan na kita ng sagot. Dapat ang sinagot mo, pag narinig mo binatikos kayo. Okay, narinig mo si Karen Davila, ang paniniwala ni Karen parang wala ng flood control issue. Dapat ang sagot mo, Ma'am Karen, pasensya na po kayo sa mga nakarinig lalo. Masisikapin po namin lahat ng paraan. Di ba ganyan kahit sa opisina pag sa hindi naman always customer always right. Lalo pag public servant ka, intindihin mo yung ako nasa opisina ako na halimbawa,
sa birth certificate. Kasi ako naging government employee ako eh. Pag yung empleyado ay yung kliyente ko, mainit ang ulo, sir, pabalik-balik na ako dito. Yung ID ko, hindi ko makuha. Sasagutin ko ba siya? Hoy, wag mo ako sigawan. Hindi. Kasagutin ko siya, ma'am, sensya na po kayo. Gagawan po natin ng paraan. Pasensya na po kayo. Lagi ka nagpapasensya. Yan ba turo ng amo mo sa'yo? Diba? Public servant ka eh. Diba? Ano ba nangyayari ngayon para kayo may-ari niyan? Di ba? natin na nandiyan pa rin yung flood control projects na pag-iimbestiga. At patuloy, at may nag-hearing pa nga yung iba eh. May preliminary investigation according to DOJ. So, para sabihin ni Ms. Karen Davila na nakalimutan na o natulugan na o namatay na yung... Ma'am, kasi parang hindi naman, sige ma'am, hindi naman nakalimutan o parang namatay na. Parang ganun nangyayari, ma'am. O sige nga, pero sa inyo si Pinky na mag-imbestiga? iimbestiga sa flood control project. That's an unfair statement. Naniniwala kayo sa sabi niya? Responsible yun eh. Kasi ang dating nun, magiging fake news yun pagdating sa gobyernong ito Yan na naman si fake news. Tapos DDS, susunod niya DDS. Okay, destabilization. na parang tinutulugan na lang ang mga investigasyon tungkol sa flood control project. At ngayon, sususugan ni Toby Tiao na ang pag-asang na lang ng pag-iimbestiga si Vice Presidente. Kaya nga sabi natin, ngayon pa lang, kahit hindi siya Vice Presidente, dapat iniimbestigahan niya na yung flood control projects na ghost projects yung panahon ng kanyang ama. Bakit? Admitted naman yung ama niya eh. Bakit sa panahon ni Duterte? Ma'am, sino ba nakaupo? Ma'am, sa palagay mo, eto real talk tayo tatay ni Sara si Pangulong Duterte. Kadugo niya. Kahit i-DNA mo pa kadugo talaga ni Sara si Duterte. Tatay niya yan. May bias dyan na mangyayari. Sa tingin mo, iimbestigahan ni Sara yan? Sa tingin ko, di iimbestigahan niya kahit may kasalanan sa tatay niya. Sa tingin ko, amin na tayo mga DDS, amin tayo. Hindi iimbestigahan ni Sara yan kahit ang tatay niya palagi natin may kasalanan Hindi iimbestigahan ni Sara yan. So ano ibig kong sabihin? Bakit kayo ang nakaupo, hindi nyo gawin imbestigahan si Digong? Bakit si Sara nyo pinapagawa? Bakit nyo kay Sara pinapagawa? Ano to, palit na naman? Ibig sabihin, parang kapalit na naman, kondisyon naman, imbestigahan muna ni Sara, tatay niya, bago kayo mag-imbestiga. Parang gano'n ang pangunawa namin Kayo nakaupo, mami. Kung si Sara ayaw mag-imbestiga sa tatay niya, pues nandiyan kayo Anong ginagawa nyo dyan? Patayin nyo mag-imbestiga kay Tatay Digong. Imbestigahan nyo na. Hawak na si Digong nasa dahig na hindi na makakawala Nasa sa inyo ang power, bilisan nyo kasi abang nakaupo kayo, hawak nyo lahat. Napapakiusapan nyo, imbestigahan nyo na si Digong. Huwag nyo ba pa-imbestigahan kay Sara? And then, pag nag-imbestigahan si Digong, isabay nyo rin yung flood control. Tama, mali. Kasi yung katwiran nyo parang bakit kay Sara papa-imbestigahan? Gets nyo? Okay, ganito lang po. Maraming salamat po tayo. May ghost projects May ghost project nga kayo mag-imbestiga. Ba't si Sara? Ayaw ni Sara. O paano kung ayaw ni Sara, hindi na kayo mag-iimbestiga? Tapos pag hindi kayo nag-imbestiga, sisisihin nyo, yun sila Digong, ayaw imbestigahan nila Sara. Sisisihin nyo na naman Duterte. Kayo kasi nakaupo, kayo mag-imbestiga. Maliban na lang kaya, ayaw nyo mag-imbestiga kasi baka wala kayong makita ang ghost project. Ano lang yan kung baka sakali lang Okay, maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po, isang magandang talakayan, isang magandang masustansyang pag-uusap na naman. Payo ko lang kay Auntie Claire, sana Auntie Claire, huwag ka masyadong balat sibuyas. Public servant ka. Taxpayer kami. No? Dapat, sana naman lang, konting respeto sa mga taong namumuna sa inyo. Hindi naman pamumuna yan. Okay, pabor ako sa mga sinasabi mo mga nakaraan na pinupuna mo yung pambabatikos ng mga iba na nagtatrabaho naman ng Pangulo, sabi mo. Okay, punahin mo yun. Karapatan mo yun. Kasi totoo naman, nakikita mo, nagtatrabaho. Pero itong nagtatanong ang tao, karapatan magtanong ng tao kung may nangyayari na ba? Kung masabi man niya wala nangyayari, huwag mo ko kontrahin. Pwede mo na sabihin, sige, huwag ka magtutulungan tayong lahat. Ganun wala kami maramdaman Okay, paalam sa inyong lahat.